Una-una ho sa lahat, ako po yung nagpapasalamat, yan. Unang-una ho sa mga kapatiran, yan, na palagi ho namin nakakasama sa paghahayag ho ng salita ng Diyos, di ba? Sama-sama ho kaming natututo. Dito ho sa block namin, sa block 18, yun, napakaraming bahay na nga ho yung nag-o-open, di ba? Na pinagbubuksan ho tayo. Alala ko ho yung kwento sa Bible di ba? Yung sinabi ni Jesus na humayo kayo, 'di ba? Huwag kayong magdala ng kahit ano. Sabi, huwag kayong magdala pera, lahat kahit ano ho Sabi, huwag kayong magdala. Hayaan niyo siya. Pero yun nga ho, yung nangyayari sa amin, yung Diyos po yung nagbibigay Yung Diyos po yung humihipo sa bawat puso. Men, mga may-ari ng bahay diyan na nag-i-invite ho sa amin. Actually, ano nga ho isang buong week, di ba? Halos sunod-sunod ho Hindi ho, kumbaga, may totally schedule ho talaga kami ng gawain. Pero, andun ho yung mga kapatiran na kahit walang schedule yung araw na yon, nagyayaya ho sila ng Bible study. Men, hindi namin alam kung bakit, pero kapurihan po sa Diyos yun, men. Na magkaroon ho sila ng desire. Diba, pananabik ho sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga ho, napakapalad ko rin ho kasi dinadala ho ako ng Diyos sa tamang daan ho. Kasi ho, kung dati ho, nagtatrabaho ako sa kumpanya, diba, siguro hindi ko magagawa ito yung makapunta sa iba't ibang, sa mga invite ng mga kapatiran. Pero yung buhay ko po sabi, dinala ko, tinutuwid ako ng Panginoon, dinala niya ako sa kung saan ako nararapat. Napadpad ho ako sa isang pagiging delivery, pagiging rider ho, diba? Na hawak ko yung oras ko. Na sabi kahit anong oras man na kumatok yung mga kapatiran or magiya, sabi, nakakapunta po ako. Ayan. Pinagpapasalamat ko po sa Diyos yun kasi napakalaking pribilehiyo po nun. Amen? Na makadalo ka, makasama mo yung kapatiran sa pananampalataya. Sama-sama ho kayong matuto, magpalakasan. So, yun ho, nagpapasalamat ho ako sa inyo, mga elders na nakakasama ko yan. Sila Sister Helen, Sister Gina, yan, sila Ninang Jean. Yun ho, sila Nanay Lina, yan, sila Sister. Mga elders po natin ngayon na nagmimithi na mas makalapit pa, mas maintindihan pa yung salita ng Diyos. So yun ho, nagpapasalamat din ho ako sa mga namumuno yan, na hinangangaral ho dito na, di ba, tinuturuan ho tayo sa tamang pamumuhay. Tinuturuan ho tayo sa salita ng Diyos. Kaya nakikita naman ho natin yung kung ano yung nangyayari sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Dati ho, ano ho ba yung mga nabago sa atin? Pero ngayon ho, kung titignan ho natin, napakalaki ho ng pagbabago. Ang dami hong nabago sa atin. Sabi nga, kapag yung tao ay nasa Diyos, sabi, yung sa Diyos lang din yung ibibigay niya. Sabi, hindi kayo ipapahamak ng taong nasa Diyos. And yun ho yung nangyayari sa atin ngayon. Kaya nagpapasalamat ho tayo sa mga namumuno, nangangaral ho dito sa ating panambahan dahil binigyan ho tayo ng chance, pagkakataon na mapakinggan, marinig yung katotohanan ho ng salita ng Diyos. Yun ho, maraming salamat po sa mga buhay niyo po. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa bawat isa ho sa atin. Sabi nga ho, lahat ho tayo importante. So, yun nga ho, gaya nga ho ng sabi kanina ni Pastora, meron hong kaaway na kung naaalala nyo ho, nung mga nakaraang preaching pa ho, yung about sa parable ni Jesus na may itinanim na mabuting binhi, meron din itinanim na masamang binhi. So sabi, hindi ho tayo kumbaga mabuting binhi lang Kumbaga may kasama ho tayo na hindi mabuting binhi. Kaya sabi, nandun ho yung kaguluhan. And sabi, sino ho yung nagtanim nung masamang binhi? Sabi, yung kaaway ho. Wala hong iba yung kundi si Satan ho na gustong manggulo, gustong sirain. Sabi nga ho sa Bible, sabi,
Naparito yung magnanakaw para manira, mangagaw, to kill, ano ba yun? To kill, to steal, and to destroy. Pero sabi, naparito rin ho si Jesus para magbigay ng buhay, magbigay ng kaligtasan, magbigay ng liwanag. So sabi, ano na ho yun, natural na ho yun sa buhay natin. Hindi na ho mawawala na may mga bagay, hindi na ho mawawala yun sa buhay natin na bilang isang Kristiyano, sabi nandoon na ho yun. Now sabi ho, kagaya ho ng inawit po kanina, sabi, ano ho yung masasabi ko, di ba? What can I say? What can I do? Now bilang isang Kristiyano ho, na nakarinig na ho ng salita ng Diyos, sabi, ano ho yung magagawa natin para sa kabutihan niya? Kasi kung naririnig nyo ho kanina, di ba, yung patotoo ng bawat isa, na kung paano sila binless ni Lord, kung paano po tayo kinahabagan, kinaawaan ng Panginoon, sabi ho, wala hong katumbas yun. Now ngayon ho, sabi, ano ho yung magagawa natin para sa Kanya? Ano ho yung pwede nating maibalik? Sabi ho sa kanta, sa awiting kanina, sabi, i-offer yung puso, buong puso, completely. Gaya ho na sinabi ng Bible, ialay mo ang iyong sarili bilang isang mabangong handog. Amen po? So yun ho yung karapat-dapat at kapuri-puri ho sa ating Panginoon. Diba? Yung makasunod ho tayo sa Kanyang salita, maipamuhay natin. Gaya ho nung mga nakaraan din ho, diba? Bible study ho namin, sabi, natanong ho namin, ano yung purpose kung bakit binuhay yung mga tao? Kung bakit tayo binuhay ng Lord? Kung bakit tayo kinreate? Diba? Sabi ho dun sa Bible, para ho sumunod tayo sa Kanyang mga utos, sa Kanyang salita. So, ibig sabihin no, may purpose ho tayo, bawat isa. Kaya nga sabi, may word din ho na one body of Christ eh. Diba? Sa isang katawan, sabi matagal na hong mga turo ito eh. Paulit-ulit na ho, actually, na naituturo. Diba? One body of Christ, diba? Sabi, bawat bahagi ng katawan, sabi may kanya-kanyang function na ginagawa. Sabi, gawin natin kung ano yung function natin. Bilang kapalit sa kabutihan ng Diyos, sabi, ibalik nyo rin yung nararapas sa Diyos. And then yun nga ho, sa nakikita naman ho natin yun is, yung mga kapatiran is lumalago naman, lalo ho yung music team. And kaya nagpapasalamat din ako sa kanila. Noong nakaraan, sabi ko kay Ate Gina, thank you kasi hindi sila napapagod. Ako ho, ano lang ako, tahimik na ano lang naman ako, hindi naman ako masyadong yung pala kausap, di ba? Kasi medyo mahihain din ho ako. Pero sabi ko ho, na-appreciate ko po kayo lahat. Sabi ko nga kay Kuya nung nakaraang gabi, sabi ko, grabe ho yung magmahal yung Diyos. Grabe ho yung pagmamahal ng Diyos. Sabi, kasi binigyan niya ako ng kayo. Yung palang ho, sabi, panalong-panalo na po ako eh. Yung meron akong mga kapatiran kagaya nyo ho, family. Kaya nga sabi, Christian Family Church. Sabi, hindi ho tayo iba. Kumbaga, pamilya ho tayo. Kaya, nagpapasalamat ho ako sa bawat buhay. Na-appreciate ko po kayo. Na, sabi ko, nararanasan ko yung pagmamahal ng Diyos sa buhay ko sa pamamagitan nyo ho. Nasabi yung makita ko lamang ho kayo na matatag, nag-stay. Sabi ho, yun na ho yung pinangahawakan ko eh. Masaya na rin ho ako doon. Kaya maraming salamat ho sa mga buhay nyo po. So, yun ho, hindi na ho natin patatagalin kasi nga ho, ano naman ho, may communion ho tayo. Sabi, first week. So, nabigyan ho tayo ng ultimatum. Hindi, ayun. Biro lang ho. So sabi ko nga nung nakaraan, no, sabi ko nagtatanong ako kay Kuya, sabi ko, Kuya, ano kaya pwedeng mai-share sa sa bawat isa ho? Kasi ko ho pag binalikan niyo ho kasi yung bawat video sa sabi ko ho yung mga aral paulit-ulit na ho. Sabi, ando na ho. Simula ho nung umpisa pag tinignan niyo ho pag sinilip niyo ho, sabi, ando na ho yung mga aral, na-tackle na ho natin, napag-aralan na ho natin. Kaya sabi ko, nagtatanong po ako kay Kuya, sabi ko, Kuya, anong pwede nating i-share? Anong pwede kong i-share sa bawat isa? Sabi ni Kuya, mag-pray ka. Amen. Kung ano yung kalooban ni Lord, kung ano yung will ni Lord, kung ano yung gusto niya. Amen. So, nag-pray po ako. Then, after ko mag-pray,
nung Biyernes, 'di ba, may gawain ho kami. Sabi ko ho, narinig ko na ho. Narinig ko kagad kung ano yung i-share ko. Kumbaga naitakil na ho kagad ni Kuya. Nabasa ko pa lang, 'di ba, pinag-pray ko, nabasa ko. Doon na ho ako dinala eh. Narinig ko kay Kuya din. Ngayon ho, narinig ko na naman ho uli. Sabi nga, hindi ikaw yung magpaplano eh. Hindi ikaw yung magtuturo, kundi si Jesus mismo. Kundi yung Holy Spirit mismo ni Lord, yung magtuturo sa atin. Kaya nga sabi, yes, naghahanda ho tayo, pero pagdating ho dito sa harapan na, sabi, si Lord na eh, yung nagbibigay ho ng mismong katuruan eh. So, doon pa lamang ho is na-amaze po ako kasi narinig ko na yung turo. Sabi, naituro na nga eh. Tapos na. Pero sabi, kailangan ho nating ulitin, i-remind, ba? Kasi sabi natin kanina, tayo po ay tao lamang. Tayo ho ay hindi ho perpekto. Nagkakamali, di ba? Nagkukulang. So, gaya ho nang narinig natin kanina, ba? Sabi ni Pastora, nabanggit niya po na merong kaaway, na sabi, kung naaalala niyo ho yung in example ho dito nung nakaraan na sabi, pag malayo ka kay Jesus, di ba? Si Jesus ho yung ilaw. Amen? Sabi, pag malayo ka kay Jesus, sabi, hindi mo maririnig yung sinasabi niya or hindi mo makukuha yung binibigay niya. Sabi, and pag malayo ka kay Jesus, dahil siya yung ilaw, sabi, nasa kadiliman ka na. Amen? So sabi, pagkadala-dala mo nga yung liwanag, sabi, di ba, hindi ka na kayang atakihin ng kaaway. Kasi nga, nasa iyo yung liwanag eh. Susubukin ka niya, pero hindi ka niya kayang galawin, di ba? Kagaya ho nang nangyari kay Jesus sa wilderness. Dahil siya'y Diyos, di ba, siya'y liwanag, sabi, andun yung pagtukso ng kaaway, pero sabi, hindi siya magtatagumpay sa Diyos, sa liwanag. Amen? Sabi nga, yes, andun na ho tayo, sabi, pag malayo tayo kay Jesus, di ba, sabi, nasa kadiliman tayo. And then, andun yung prone ho tayo, sabi, makakasalubong natin lahat, di ba? Nung gawa ng kaaway. Pwede tayong tamaan, pwede tayong tablan kung wala tayo sa liwanag. Kasi nga ho, kung nasa kadiliman ka, blind ka eh, di ba? Bulag ka, wala ka makita. Pero sabi, pag nasa liwanag ka, sabi, kitang-kita mo yun. Kung ano yung ibabato ng kaaway, pwede mong ilagan. So, ganun din ho na sabi ko, wag ho tayong matakot or mangamba. Kasi nga ho, sabi nga ho natin, di ba? Matagal na ho tayong nakarinig ng salita ng Diyos. Sabi, ipapractice na lamang ho natin, di ba? Kailangan ho nating i-practice. Sabi, nung tinignan ko ho yung video yung mga preaching, sabi ko ho, nandun na ho lahat eh. Nandun na ho lahat na ipangaral na ho. Babalikan na lang ho natin. Tapos ano ang gagawin ho natin? Sabi, lakaran na lang ho natin, gawin na lang ho natin. Sabi nga, hindi ho tayo dapat mangamba dahil kung ikaw sa Diyos, di ba? Sabi, alam mo yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sabi, may pangako ang Diyos. Ano sabi ng, ano po yung pangako ng Diyos? Sabi, hindi ko kayo pababayaan kayong mga sumusunod. Sabi, may pangako ang Diyos eh. Sabi, may pangahawakan ho tayo. Hindi ho tayo pwedeng matakot or mangamba sa kung ano man yung nangyayari sa kapaligiran. Kasi nga ho, ang Diyos ang kasama ho natin. Ang Diyos ho ay makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, saklaw ng Diyos ang lahat. Kaya sabi, sino? Paano ba yun? Kumbaga, bakit ka matatakot or mangangamba kung Diyos naman din ho yung kasama mo? Punta ho tayo, magbasa ho tayo ng Bible. Diba? Short encouragement po para sa bawat isa. Punta ho tayo sa Psalms 91. Yan. Ito ho, palagi rin ho ito. Palagi na rin ho ito natatakil. Paulit-ulit na ho natin nababasa. Pero sabi, kailangan nating ulitin, di ba? To encourage everyone. Psalms 91, yan. Basahin lang ho natin saglit. Sabi ho dyan, sa verse 1, ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Verse 2, masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na
pinagtitiwalaan. Verse 3, sabi, tiyak na ililigtas ka niya sa bitag ng masasama at sa mga nakakamatay na salot. Sabi, iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Sabi, ito ho yung mga kayang gawin ng Diyos para sa iyo. Kung ikaw ay, sabi, kung nananahan ka sa Kanya. Sabi, kung ikaw ay nag-i-stay, di ba? Sabi nga, may word na walk with God. Sabi, kung palagi mo siyang kasama, kagaya ng example na sabi, kung palagi mo siyang sinusundan, hindi ka lumalayo sa Kanya, sabi, ano man yung sasabihin niya, ano man yung iaabot niya, sabi, makukuha mo. And sabi, dahil nasa liwanag ka, kasama mo siya, sabi, hindi ka mapapano. Sabi ho sa verse 4, sabi, iingatan ka niya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. So, sikat na verse ho to eh. Amen? Na pag-encourage ho sa bawat isa. Sabi, hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot. Amen? Sa palaso ng mga kaaway o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. Sabi, kahit anong salot man, sakit, di ba? Sabi, hindi natin pwedeng katakutan kung tayo ho ay talagang lumalakad o sa harapan ng Diyos, sa kanyang salita. Sabi ho dito sa verse 7, kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo, sabi, walang mangyayari sa iyo. Sabi, makikita mo kung paano pinarusahan ng mga taong masama. Dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na ang aking tagapagtanggol. Diba, sabi dito, makikita mo. Ba dahil nga kasama mo yung liwanag, diba? Makikita mo yung mga taong nasa kadiliman na pinaparusahan ng Diyos. Kaya nga sabi, hindi naman ho tayo nagja-judge, pero dahil nasa liwanag nga tayo, diba? Nakikita ho natin yung mali na ginagawa nung ating mga kapatiran, di ba? Kaya sabi, ano ho yung gagawin natin, di ba? Bilang ho tayo nasa liwanag. Sabi, tayo ho yung magbigay ng liwanag sa kanilang mga nasa kadiliman, di ba? Sabi nga ni Kuya Lloyd kanina, i-share kung paano niya natanggap yung biyaya ng Diyos, yung liwanag ng Diyos. Sabi, ganun din na ma-share sa bawat isa. Sabi ho sa verse 9, sabi, dahil ginawa mong kanlungan ng Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol. Walang kasamaan, kalamidad, o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Amen? Sabi, dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. So, doon pa lamang ho mga kapatid, dapat, sabi, panghawakan ho natin yung pangako ng Diyos eh. Sabi, ito yung mga kayang i-offer ni Lord. Diba? Sabi, kumpara sa material na bagay. Sabi yung material na bagay, nawawala, nauubos, nasisira. Pero yung ino-offer po ni God, di ba sa atin, kaligtasan, di ba, safetyness, di ba? May pangahawakan ho tayo, sabi panghabang buhay ho yun. Sabi kung yun nga lang is lalakad ho tayo, kasama niya. Susunod tayo sa kanyang mga salita. Sabi dito sa verse 11, sabi, dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. And sabi sa verse 12, bubuhatin ka nila upang hindi masugatan ang iyong mga paa sa bato. So ito ho yung ginamit ni Satan di ba? Ginamit ho ni Satan yung kay Jesus, di ba? Nung nasa wilderness siya, tinempt siya ni Satan. Sabi ito ho yung ginamit niya. Sabi nga, ang kaaway ho is matalino rin ho. Sabi, alam niya rin ho yung Bible, yung Word of God. Kaya nga sabi, hindi ho tayo dapat pakampante. Kaya sabi, mas maigi ho na tayo ho ay nagbabasa ho ng salita ng Diyos. Kasi ho, meron hong word sa Bible na sabi, mga nag-aanyong mga Diyos, pero hindi naman sa Diyos. Ano ho yung nilalabas ho nila? Ano ho yung binibigay, sinasabi nila? Sabi, Word of God din ho. Kaya sabi kung ikaw, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, di ba, nakikinig ka lang, sabi, hindi ka aware na yung nagsishare pala sa iyo is hindi na sa Diyos. Sabi, yun ho yung dapat ho nating, sabi, kumbaga paghandaan. Sabi, dapat natin i-equip
yung ating buhay, yung ating puso ng salita ng Diyos. Kasi nga, sabi, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Di ba? Pag alam natin yung salita ng Diyos, sabi, hindi tayo malilinlang. And ang kaaway ho, tuso ho. Amen? Sabi niya, alam niya rin yung salita ng Diyos. Yun ho yung ginamit niya kay Jesus mismo. Nung tinempt niya sa wilderness, binigyan niya ho ng mga word of God din. Pero sabi nga, dahil alam ni Jesus, dahil siya ay Diyos, alam niya yung salita ng Diyos, sabi, hindi ho siya na loko or nalinlang ng kaaway, na pagtagumpayan niya. So, ganun din ho sa atin. Ganun din ho sa atin, mga kapatid. Diba? Sabi nga kung paano ginawa ni Jesus, ganun din ho natin gawin. Kasi kung ginawa ni Jesus at napagtagumpayan niya, kung gagawin din natin yung ginawa ni Jesus, mapagtatagumpayan din po natin. Amen? Verse 12, yan. Sabi, bubuhatin ka nila upang hindi masugatan ng iyong mga paa sa bato. Verse 13, tatapakan mo ang mga leon at mga makamandag na ahas, sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang mga umiibig at kumikilala sa akin. Amen? Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Amen? Ililigtas ko siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. So, sa binabasa ho natin, makikita na ho natin na sabi, kahit ho tayo Christian, sabi, hindi ho tayo exempted. Amen? Sabi dito, kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya sa oras ng kaguluhan. So, alam ho ng Lord na may kaguluhan ho talaga. Kaya nga, kung naalala nyo ho nung nakaraan, di ba, sabi, may itinanim na mabuting binhi at masama. So, expected na ho natin na may kaguluhan. So sabi, ano yung magagawa natin? Sabi, i-equip natin ng salita ng Diyos ang ating puso, ang ating isipan, ang ating buhay. Para sa gitna ng kaguluhan man, di ba, sabi, may maayos tayong pag-iisip. Sabi, maayos tayong makakalapit sa Diyos. Makakapanalangin ho tayo. Hindi ho tayo tulad nung iba na sabi, wala pa sa Diyos, na kapag dumating yung problema, sabi, gulong-gulo na yung buhay. Kung ano-ano na yung pumapasok sa isipan. Meron pa ho, nagpapakamatay. Sabi, gumagawa ng hindi mabuti. Kaya sabi, napakahalaga ho na tayo ho ay palaging lumalapit sa Diyos, nagpapakumbaba. Kasi ho, sa Kanya lang natin mararanasan yung kapayapaan ng pag-iisip ng pamumuhay. Sabi, ililigtas ko siya at pararangalan, bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa Kanya ang aking pagliligtas. Amen? So yun ho, mga kapatid, yung ino-offer ni Lord sa bawat isa. Na matagal ng panahon, di ba? Sabi, binabaliwala ng bawat tao. So sayang ho. Ipagpapalit mo yung internal sa temporal. Sayang ho di ba? Sabi, nasan yung wisdom, di ba? Yung tao ho, kapag wala sa Diyos, sabi, pipiliin niya talaga temporal. Kasi nga ho, hindi niya naman alam yung pangako ng Diyos Kaya nga sabi, like nung nag-Bible study ho kami, may inimbitahan po, may hinila si Sister Gina May hinila Sabi nga ho nung hinila ni Sister Gina, sabi, sasaraduan ko na nga sana bigla ko hinila sabi sa kanya. Di ba? Sabi, yung sa edad niya na ho yun, di ba? Sabi niya, hindi niya kilala yung Diyos. Tinanong ho namin, kilala mo ba si Jesus? Di ba siya yung mahaba yung buhok? Sabi niya ganon, yung sagot niya. Di ba siya yung mahaba yung buhok, yung nasa picture? Diba? So, sa ganong edad niya ho, sabi, 30 plus po Sabi sa ganong edad ho, sabi, hindi niya ho kilala si Jesus. Nakakalungkot ho na ganong edad na ho is wala pa rin ho. Hindi pa rin niya nakikilala yung hari, yung pwedeng magligtas, di ba? Yung nagbibigay buhay. Sabi nga ho kaya ho yung purpose natin, di ba, bilang mga Kristiyano, nag-aaral ho tayo ng salita ng Diyos. Kasi ho, para maging equip ho tayo. And sabi nga ho, para maibahagi natin sa iba. Kasi nga ho, yung ganun tao, sabi pa, anong isasagot mo sa kanya? Men?
Di ba sabi ng Bible, dapat marunong kayong makisama? Di ba? Mahalaga ho yun, yung pakikisama. Sabi, papantayan mo sila sa level nila. Kung ano man yung itanong nila is dapat kaya mong sagutin. Amen? Kaya mong i-handle. Then yun ho yung isa rin ho sa mga natutunan ko lately lang ho. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos ng diba, buong puso. Kasi tinuturuan niya ho ako. Hindi lang ho basta turo eh. Pinapakita niya ho sa akin, ginagawa niya. Kumbaga, dinidemo. Ganun ho. Ganun ho kabuti yung Diyos. So, yun nga ho. Diba? Sabi ho, ganun ho yung kaisipan niya sa ganung edad. Sabi ng Bible, paano sila tatawag sa Diyos kung walang nangangaral? Paano nila makikilala si Jesus kung walang nangangaral? Paano sila lalapit sa Diyos kung hindi nila kilala? Paano sila tatawag sa Diyos kung hindi nila kilala yung Diyos? Kaya nga sabi, yung purpose ho natin, di ba? Bilang isang mananampalataya, sabi, kalakip na sa pangalan natin, Christian, Christ, di ba? Kung ano ho yung ginawa ni Jesus, dapat ganun din ho yung ginagawa natin, di ba? Kaya nga sabi, kailangan natin i-absorb, i-equip lahat ng salita ng Diyos sa ating buhay. Para kapag nandun na ho tayo sa parteng ganun, sabi, alam natin kung paano i-handle. Alam natin kung paano natin ipapamahagi yung salita ng Diyos. Kasi yun naman ho yung purpose talaga, di ba, mga kapatid? Sabi, yung purpose kung bakit tayo binuhay para sumunod sa salita ng Diyos, sa kanyang mga utos. Yung utos po ng Diyos, sabi, spread the word, make them all my disciples. Sabi, gawin mo kung ano yung inuutos ng Diyos. Amen? So, yun ho, napakalago nung salita ng Diyos na binabasa ho natin talaga at ipinapamuhay. Amen po? So, yun ho, yung balik ho tayo dito sa Psalms, di ba? Yung short encouragement ho sa bawat isa na sabi, ano mang mangyari, ano man yung nararanasan nyo sa paligid, ano mang pagsubok yan, ano mang pinagdadaanan nyo, sabi, may Diyos ho kayong pwedeng lapitan. At kapag nasa Diyos ho kayo, sabi, yung pangako niya ho, hindi ko ho kayo pababayaan. So, pangawakan ho natin yon. So, again, punta na ho tayo sa ating, yung topic talaga natin. Punta ho tayo sa Matthew, yan. Yung pinaka-topic ho talaga natin. Matthew. Ito, maiksi lang naman ho to. Matthew 14 verse 22. Yan. Ito ho, paulit-ulit na rin ho natin nababasa to eh. Paulit-ulit na rin ho natin naririnig. Pero sabi nga, yun, kailangan natin siyang paulit-ulitin sa atin para ma-remind ho tayo. Sabi ho sa Matthew 14 verse 22, sabi dito, pagkatapos, pinasagay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa kabila ng lawa. I mean, kasi that time ho, bago ho dito, sabi sa may bandang taas ho niyan, yun ho yung, sabi nagpakain ho si Jesus eh. Sabi ng 5,000, pinakain niya ho. Yung mga sumunod sa kanya, sabi pinakain niya. And after nun, ito na ho yun, sabi, pinasakay niya agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa kabila ng lawa. Sabi, habang pinapauwi niya ang mga tao. Amen? So yun na ho. Natapos niya na hong pakainin, diba gumawa siya ng himala na napakain niya ho yung ganong karaming tao sa yung kakaunti nilang tinapay, diba? Isda, diba? Dumami. Sabi dito, nang makaalis na ang mga tao, sabi, umakyat siyang mag-isa sa isang bundok para manalangin. Men, ano daw ho yung ginawa ni Jesus? Sabi, nanalangin ho siya. Sabi, inabot na siya roon ng gabi. Nang oras na iyon, malayo na ang bangkang sinasakyan ng mga tagasunod niya. Sabi, sinasalpok ng malalaking alon ang bangka nila dahil pasalungat ito sa hangin. Ano daw ho nangyayari? Ano daw ho nangyayari sa kanila nung nasa kalagitnaan na ho sila ng dagat? Sabi, sinasalpok ho sila ng mga malalaking alon. Amen. Sabi, bakit ho nangyayari? Kasi nga ho, di ba? Sabi natin kanina, kung malayo ho tayo kay Jesus, amen? Di ba sabi, nasa kadiliman ho tayo. Sabi, prone ho tayo sa gawa ng kaaway. Amen? Sabi, ang kaaway ho is makapangyarihan din ho, matalino. Sabi, kaya niyang pinsalain ng hindi mo inaakala. Pero sabi,
Noong time na pinauna niya yung mga alagad niya, anong nangyari ho sa mga alagad, di ba? Nakaranas ho sila ng, di ba? Bagyo, sinalpok ho yung bangka nila ng malalaking alon. Sabi ho dito, nang oras na iyon, malayo na ang bangkang sinasakyan ng mga tagasunod niya, sinalpok ng malalaking alon ang bangka nila dahil pasalungat ito sa hangin. Verse 25, nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Amen. Sabi, pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, kinalabutan sila at napasigaw sila ng multo. Pero agad na nagsalita si Jesus, ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumunod kasi si Jesus naglalakad sa tubig. Kahit tayo ho, normal na tao, di ba? Makakita ho tayo ng ganun. Sabi, talagang matatakot ho tayo. Pero sabi, Diyos siya. Sabi, naglakad ho siya sa tubig, sinundan niya. Sabi, ang sabi ni Jesus, sabi, huwag kayong matakot. Sabi, ako ito, si Jesus. Sabi, ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Amen? Sabi dito sa verse 8, sumagot si Pedro sa kanya, Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin nyo ako riyan na naglalakad din sa tubig. So yung tao ho is may ganong pag-uugali ho talaga di ba? Yung mahilig subukin yung Diyos, di ba? Ganon ho tayo mga tao Sige nga Lord, di ba? Kung talagang totoong Diyos ka, di ba? Ganon ho yung linya ng mga tao Nakita ho rin natin kay Apostol Pedro, di ba? Nasabi, kung ikaw talaga yan, Panginoong Hesus, sabi, palakarin mo rin ako riyan sa tubig, patungo sa iyo. Sabi dito, pero sumagot si Pedro sa kanya, Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin nyo ako riyan na naglalakad din sa tubig. Halika, sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, halika. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig papunta kay Jesus. Sabi, pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Amen. Yun yung kanina Sabi ho, nakalakad ho siya sa buhay ho ng isang Kristiyano, di ba? Sabi, meron ho tayong tinatawag na faith, yung pananampalataya ho. Pero sa ating pong pag-aaral dito, sa ating panambahan, di ba, na yung faith ho ay may tatlong nilalaman na aspeto ho, di ba? Sabi, pag may faith ka, dahil kilala mo si Jesus, ba? Sabi, magtitiwala ka. Pag nagtitiwala ka na, sabi, susunod ka. Nagawa ho ba ni Apostol Pedro? Nagawa niya ho Dahil kilala niya si Jesus, nagtiwala siya. Nakalakad ho siya sa tubig. Nung sinabi ni Jesus na halika, sumunod ho siya. Amen? Kaya lang ho, yung pananampalataya niya is hindi pa ganun kalakas. Sabi nga kung may pananampalataya kang sinlaki man ng buto ng mustasa, sabi, kaya mong ilipat yung bundok, kaya mong maglipat ng bundok. Sabi, yung ganong kaliit na buto, sabi, is napakalaking bagay na ho. So, ibig sabihin yung faith ni Peter nun, hindi pa ganong kalaki. Kasi nag-alinlangan pa siya Kaya nga sabi may word sa Bible na yung mga righteous is mahirap pang mga pasok sa karya ng Diyos. Amen? Kasi tayo ay tao lang Amen? Tayo ay nagkukulang, hindi tayo perfect. May mga pagkukulang tayo. May kahinaan tayo. Pero sabi, meron tayong isang pagkukunan ng kalakasan. Amen? Sabi, wala iba kundi si Jesus. Sabi kung nagtitiwala ka kay Jesus, diba? Kung kilala mo siya, nagtitiwala ka sa kanya, sabi, susunod ka sa kanya. Amen? Sabi, siya rin naman yung nagbibigay ng faith sa atin Kapag pinapalakas tayo ng Lord, di ba, nararanasan natin. Ngayon buhay tayo. Habag ng Diyos yun. Dahil kinahabagan tayo ng Diyos, di ba, mas lalo tayo nagtitiwala sa Kanya. Ba, mas lalo tayong naniniwala sa Kanya. Kaya doon nabubuo yung faith di ba? Sa Diyos din nanggagaling. Kaya nga sabi ang Diyos yung nagdadala, di ba? Ang Diyos yung nagbibigay ng
Lahat. Kaya nga sabi rin sa Bible, walang mabuti kundi ang Diyos lang. Napakabuti ho ng Diyos sa ating buhay. Kasi binibigay niya lahat. Diba? Sabi nga ho, wala na ho tayong pwedeng idahilan. Wala na ho tayong pwedeng i-ano kay sa Panginoon upang hindi magpuri at magpasalamat, magsamba sa Kanya. Kasi sabi, binigay niya na lahat eh. Tingnan niyo ho, nung unang kapanahunan ho, di ba? Nung old days, sabi, tumawag yung Panginoon sa kanila. Sabi, nanawagan ng Diyos sa mga tao, sa mga pinili niya, sa kanyang nasyon. Sabi, ginawan niya ng mga himalang bagay, di ba? Pinakitaan niya ng mga himalang bagay, di ba? Yung mga tao. Pero hindi pa rin nila kinilala yung Diyos. Hindi pa rin nila sinunod yung Diyos. Until now, di ba, nung dumating si Jesus, di ba, hanggang sa binaba pa yung sarili niya. Yung sarili niyang anak. Para lang abutin ho tayo na hanggang sa mga apostles, yung mga pinagdaanan nila hanggang ngayon ho. Di ba, sabi nga, meron na hong, kung dati ho, yung wala hong Bible eh. Di ba, scroll lang. Hindi ho lahat nakakabasa nung scroll, nung salita ng Diyos. Pero nung ibinaba si Jesus, di ba? Ginamit yung mga disciples para ipangalat. Kasi nga ho, yung salita ng Diyos ay para ho sa lahat. Amen? Until now ho, sabi, nagkaroon na ho ng Bible. Di ba? Meron na nga rin ho sa cellphone. Kaya sabi, wala ho tayong pwedeng idahilan na sa Diyos. Ano pa ho yung pwede nating idahilan sa Kanya? Sabi, binigay na ng Diyos lahat Inabot niya na. Sabi, ito na Sabi, babasahin mo na lang, susundin mo na lang. Amen? Ganun ho kabuti yung Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya sabi, sa kaawiting kanina, ano ho yung magagawa ho natin? Di ba? Sabi, yung magagawa lang ho natin is sumunod sa Kanyang kalooban. Amen? Sumunod sa Kanyang mga salita, ipamuhay ito. Amen? So balik ho tayo ito sa binabasa ho natin. Sabi sa verse 30, napalayo ho tayo, sabi, pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. So, si Peter, may faith siya, di ba? Pero dahil hindi ho siya nakapokus, nakatuon, nakatingin kay God, kay Jesus, diba sabi, na-distract ho siya eh. Diba sabi natin kanina, nagtanim ng mabuting binhi, may nagtanim din ng masamang binhi. So expected na ho natin na may mga distraction sa paligid. Sabi, dahil hindi siya nakapokus, hindi siya nakatingin kay Lord, sabi, na-distract ho siya, lumubog ho siya sa tubig eh. Sabi dito, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Verse 31. Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo. Bakit ka nag-alinlangan? Amen? Kasi palagi na ho nilang kasama si Jesus eh. Di ba? Sabi, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Jesus. Naghimala siya. Tingnan nyo ho yung sa bandang itaas pa lang eh. Sabi, nagpakain siya ng 5,000 tao. Baka katapos pa lang ng himala eh. Diba nawalan ka kagad ng tiwala? Sabi, kasama mo pa lang ako kanina eh. Naranasan mo, nakita mo yung kapangyarihan ko, pero sabi, bakit ka nag-alinlangan? Sabi, lumubog siya, di ba? Dahil na-distract siya. Ganon din sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Amen? Na kapag tayo is tumingin sa paligid, sabi, wala ho tayo, madidistract ho talaga tayo. Mayroon ho tayong mga naririnig na, sabi, ayoko magsimba dyan kasi ganto ganyan, di ba? Ayoko magsimba doon kasi ganto ganyan. May makikita at makikita ka talaga kung sa tao ka titingin. Amen? Sabi, kahit saan ka pumunta, church, sabi, lahat ho ng tao yan is, may makikita ka, sabi nga ng Bible eh. Sabi, lahat ng nasa church ay may kapansanan, may sakit. Sabi, hindi ho naparito si Jesus para sa magagaling na, kundi ho para sa may mga sakit, para ho gumaling.
Kung titignan mo yung tao na may sakit, wala, nagkasakit ka na rin. Tingnan nyo ho, pagka yung nasa ospital, di ba, yung mga nakikita nyo is parang mga nananamlay, di ba? Mga masasama yung pakiramdam. Ganon din ho laki din ho ng epekto Pag nakikita nyo lang, parang nangihina din kayo So sabi, huwag kayong tumingin sa paligid nyo. Huwag nyo tignan. Tignan nyo yung Diyos na kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay nyo. Amen? Kaya sabi dito, si Peter lumubog Andun na siya Sabi, ganun din ho tayo mga tao. Andito na tayo Kilala na natin si Jesus Diba? Minsan na rin ho tayong nagtiwala At minsan na rin ho tayong sumunod. Men, pero bakit sabi, hindi ho tayo makapagpatuloy? Baka sabi, ang liliit ho ng pananampalataya ho natin Sabi, kulang na kulang ho tayo. Kaya sabi, anong dapat natin gawin? Sabi, pagbulay-bulayan natin araw at gabi ang salita ng Diyos. Kasi yun ho yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen po? Sabi ho dito, kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan? Pagsakay nilang dalawa sa bangka, sabi, biglang tumigil ang malakas na hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka at sinabi, talagang kayo nga po ang anak ng Diyos. Ano nangyari nung nakasakay na si Jesus sa bangka? Sabi, tumigil yung malakas na hangin. So sabi, pagkasama mo si Jesus, ano ho yung kanina binasa natin sa Psalms? Sabi, iingatan ka niya. Amen? Diba? Sabi niya, hindi ka niya pababayaan na mapano. Diba? Sabi, nung sumakay si Jesus, sabi, tumigil So yung buhay ho natin, sabi, kaya bakit nagrereklamo tayo, ang gulo-gulo ng buhay ko. Diba? Totoo ba na lumalakad ka kasama si Jesus? Amen? Kasi kung totoo ka lumalakad na kasama si Jesus, sabi, payapa yung buhay mo. Sabi, hindi ka kayang guluhin ng kaaway. Tinan nyo sabi sa pinakahuli, nung nakasakay na si Jesus, nung kasama na nila si Jesus, sabi tumigil Diba? Yung malakas na hangin, yung nararanasan nila. Amen? So ganun din sa buhay natin. Kung talagang lumalakad tayo sa nakasama ang Diyos, sinasabi natin, nakasama natin ang Diyos. Sabi dapat meron tayong kapayapaan. Meron tayong pag-ibig. Meron tayong pag-unawa, pagpipigil. Yan yung fruit of the Holy Spirit, sabi makikita sa ating buhay. Kung talagang lumalakad tayo, nakasama natin si Jesus. Pero idadahilan natin, kuya, wala namang perfectong tao Yes, wala akong perfectong tao. Pero, sabi nga, si Jesus yung nakakapagbuo sa atin. Siya yung perfecto Kapag sumama tayo sa perfecto, ano yung nangyayari? Nagiging perfecto rin tayo. Hindi talaga tayo magiging perfecto kung tayo lang. Amen? Wala ganun. Wala may kaya nun. Magiging perfecto lang tayo kapag lumapit tayo dun sa taong perfecto, dun sa Diyos. Walang iba kundi si Jesus. Amen? So yun lang mga kapatid, di ba? Sabi natin, kung may pananampalataya tayo, lagi nyo tatandaan yun. Sabi, dahil kilala na natin si Jesus, di ba? Kilala natin ang Diyos. Di ba? Sabi, anong kayang gawin ng Diyos? Anong kayang ibigay ng Diyos sa atin? Amen? Sabi, dahil kilala natin siya, sabi, kailangan natin pagkatiwalaan. Magtiwala tayo ng buong puso. At dahil nagtitiwala tayo sa Kanya, sabi, susunod tayo sa Kanya. Amen? Sabi, hindi natin iisipin yung mga bagay, diba, na panggulo o ginagamit ng kaaway para guluhin tayo. Amen? Sabi, magpo-focus tayo sa ating Diyos. Dahil dun, yun yung ikauunlad natin. At hindi lang naman para sa Diyos yun Diba? Sabi, tayo pa nga yung magbe-benefit pag sumunod tayo sa Diyos Amen? Kaya sabi, hindi ka talo. Kasi, sumunod ka nga pero ikaw pa rin naman yung nag-benefit di ba? Hindi naman inutos ni Lord yun, hindi naman inutos ni Jesus yun para, di ba? Para sa Kanya. Inuutos niya yun kasi para sa inyo rin yun Para magamit nyo, di ba? Mag-benefit. Di ba? Kayo din yung magbe-benefit nung
Ginawa niyong yun eh. Kaya, yun lang ho mga kapatid. Lahat ho tayo may pananampalataya na. Naniniwala po ako doon. Sabi, kailangan na lang ho natin lakaran. Men? Yung salita ng Diyos. Kasi sabi nga natin nung mga nakaraan, lahat po tayo equipped na. Men? Alam na ho natin yung salita ng Diyos eh. Narinig na ho natin. Sabi, uulit-ulitin na lang natin. Sabi, papracticein. Lalakaran. Amen po? So, yun lamang po. Maraming salamat po.